Pinaglaho ng matanda ang alagang halimaw, sa kanya inalay ang sariling buhay para magpalabas ng isang halimaw na nakasuot ng robe. Agad na inatake ng bida ang kalaban kaya nahati sa gitna. Ngunit naging dalawa ang kalaban nila. Tinira nito ang hero saka nagkayelo, at naging isa muli ang kalaban. Gumamit ng napakalakas na kapangyarihang apoy ang bida saka agad na itinapon ang dalawang bata sa loob ng portal. Saka sinipa ang Diyosa papasok. Kaya nakatuwad silang napunta sa Divine Realm. Nagalusan ang abs ng bida kaya ginamitan ito ng healing magic ng Diyosa. Tapos nagulat sila dahil nakapasok din sa loob ng Divine Realm ang halimaw. Mabuti na lang ay tinulungan sila ng ibang mga gods at goddess na may powers ng tornado, kidlat, at saka yelo. Subalit hindi pa rin sapat ang mga powers nila. Nakita nilang tumatakbo na si Seiya kaya sumunod sila. Saka nakitang hinahabol na ulit sila ng halimaw. Subalit lahat ng mga gods na madaanan nito ay tumatalsik lang. Nadaanan din nila si Xerxes na bagong bake ng cake na natapon lang sa mukha niya. Nakasalubong nila si Adenela, kaya nakiusap ang hero na tulungan sila. Nagawa itong mahiwa ng Goddess of War pero naging maraming maliliit lang ito na halimaw. Saka iniwan itong nabugbog ang goddess. Dahil dito'y dinala nila ang halimaw kay Goddess Valkyrie na nawasak ang painting kaya galit na winasak ang ulo ng halimaw. Pero nang muli itong bumangon ay ginamitan ito ng kadena pero hindi humubra. Kaya naman pinalabas ni Valkyrie ang tunay niyang lakas, saka pinalabas ang Gate of Valhalla na siyang kumain sa halimaw. Ngunit may kapalit ang paggamit ng gate dahil nagdugo ang goddess. Pagkatapos ay nakiusap si Seiya na sanayin siya ni Valkyrie. Tapos nilabas ni Seiya ang kapiraso ng nasirang legendary armor at pinagsanib sa sword para mas tumibay. Pagkatapos ay niyakap ng goddess ang hero kaya sinabi ni Seiya na ang baho daw ni Rista. Ipinatawag ni Goddess Ishtar si Goddess Rista para ipakita ang kalagayan sa mundong nililigtas nila na nasasakop na ng Demon Lord. Pero bago umalis si Rista ay sinabi rin sa kanya ni Ishtar na kailangan niya na daw maligo. Kaya namula ang katawan nito kakahilod. At ipinakita ang dalawang bata na mas nag-improve ang mga kakayahan. Tapos pinakita din ni Rista ang buhok niya na ginawang manika para ibigay kay Seiya, para pang-combine daw sa mga ginagawa nitong sandata. Saka nagbalik na sila sa mundong kailangan iligtas. Nakita nila ang mga undead at ang grupo ng mga knight. Nagpakita ang leader ng mga undead na si Eraser Kaiser na nakitang napakalakas. Lumapit ang War Master na tatay ni Rosalie, na agad na inatake ng kalaban subalit sa isang iglap ay nagawang matalo si Eraser Kaiser. Tapos nagpalabas ng malakas na aura ng sword, saka pinaslang ang lahat ng mga undead. Pagkatapos ay naitanong ni Rista kung bakit ayaw sumama ng War Master sa pagpaslang sa Demon Lord, nang biglang makaramdam ng sakit saka naging isang baby. Tapos naihi pa sa salawal kaya nalaman nila Seiya na ito pala ang kapalit ng malakas na kapangyarihan nito. Agad namang pinuntahan ni Rosalie ang tatay para kargahin at patulugin sa palasyo, saka ikinwento ni Rosalie na binalak daw ng tatay niya dati napuntahan ang Demon Lord pero naging isang baby nang malapit na sila sa destinasyon. At ang hiling ni Rosalie sa bida ay huwag pasamahin ang tatay niya sa paglaban sa Demon Lord dahil matanda na daw ito. Kaya nang kausapin na nila ang War Master ay harapang sinabi ng bida na hindi niya kailangan ng tulong ng hari na ikinagulat nito. Ibinalita ng isang sundalo na sumasalakay na naman daw ang mga undead kaya pinuntahan ito ng bida. Habang ang Diyosa naman ay dinala ng War Master sa katedral. Dito ay nakita ng Diyosa ang rebulto niya, saka ipinakita ng hari ang God Eater Sword na may kakayahan daw pumuslang ng Diyos pati na rin ng hero. Isiniwalat ng War Master na pinagsisilbihan niya na pala ngayon ang Demon Lord, dahil nagseselos daw siyang hindi siya ang naging hero. Inatake niya si Rista hanggang sa mahuli niya ito. Pero nang papaslangin niya na ang goddess ay dumating ang hero para iligtas si Rista. Pero hindi siya sinalo ng hero. Natutuwa naman ang Diyosa dahil pinagtatanggol siya ni Seiya sa War Master, pero sinipa siya nito papalabas. Sinubukang pigilan ni Rosalie ang tatay niya, subalit giit ng War Master na pag lumapit daw ang anak ay madadama ito sa mga papaslangin niya. Nilunok ng War Master ang Spirit Orb na bigay daw ng Demon Lord, na muling nagpabata at nagpalakas sa kanya kaya nagawa niyang makipagsabayan sa mabilis na atake at nagawa pang mapatalsik ang isang espada ng hero. Sa muling paghaharap ay nasugatan ng bida. Kaya matapos pagalingin ng hero ang sarili ay tinanggal niya ang mga pabigat sa katawan. Muling nagsimula ang umaatikabong labanan na kahit si Goddess Rista ay hindi makita ang mga kilos nila. At sa huli ay nagawang maputol ng War Master ang kamay ni Seiya, ngunit maging sa kalaban ay naputol din pala. Sa huling bakbakan ay nagsagupaan ang dalawa, ngunit nagawang manalo ng bida dahil may isa pa siyang espada.
Samantala ang War Master naman ay pinagaling pa rin ng goddess, at dahil nais ng itakwil ni Rosalie ang ama ay nakatikim na naman siya ng malalakas na sampal sa bida hanggang sa mamaga na naman ang mukha nito. Subalit tuluyan ng pumanaw ang matanda niyang ama. Kaya si Rosalie na ang bagong mamumuno sa kaharian. Sa silid naman ay nagulat ang grupo nang payagan sila ng bida na magliwaliw sa bayan habang nag-day-training daw siya. Nagpunta sa bayan sila Rista para mag-shopping, pero pag-uwi nila ay wala pa doon ang hero. Kaya ipinagtanong nila si Seiya sa mga tindahan pero hindi daw nila nakita ang bida. Kasama si Arya ay nagpunta sila kay Goddess Ishtar, kung saan ipinakita nito ang mga kaluluwa nilang mga gods. Sinabi ni Ishtar na nagpunta daw si Seiya sa Demon Lord para kalabanin ito mag-isa. Dagdag pa ni Ishtar na matagal na daw nag-max level si Seiya, kaya hindi na nito kailangan pang mag-training. At nagpunta ito mag-isa sa Demon Lord para hindi na malagay sa panganib ang mga kaibigan. Ngunit labis na nag-aalala si Rista dahil sa walang legendary armor at sword ang hero. Pero sinabi ni Ishtar na balak daw gamitin ni Seiya ang Gate of Valhalla kahit na sariling buhay nito ang kapalit. Ipinakita ni Ishtar na dati na palang naisummon si Seiya, sa pamumuno ni Goddess Arya para iligtas ang isang mundo na may difficulty level B, ang dating Seiya daw ay kabaliktaran ng Seiya sa kasalukuyan dahil hindi daw nagpaplano ang Seiya sa nakaraan, pero nagagawa pa ring manalo sa mga kalaban. Ngunit nang kalabanin na nila ang Demon Lord na mukhang palaka ay nagawa silang maubos nito dahil sa kakulangan sa preparasyon. Saka naman isiniwalat ni Ishtar na ang healer nila sa party ay walang iba kundi si Rista na na-reincarnate na isang goddess. Dahil sa nalaman ay gumawa ng lagusan si Rista patungo sa pinakapusod ng Demon Castle, na ipinagbabawal sa batas ng mga gods pero handa daw siyang tanggapin ang parusa pagkatapos. Pagdating sa lugar ay agad nilang nakita ang nangyayaring labanan. Ginamit ni Seiya ang Gate of Valhalla para tuluyang tapusin ang Demon Lord kapalit ng buhay ng bida, pero nagagawa pa rin itong makapalag sa pinto. Kaya ginamit ng bida ang Phoenix pero hindi magawa ng espada niyang magasgasan ng Demon Lord at sa halip ay napatalsik pa ang hero. Kaya inatake niya ng walang humpay ang kalaban. Sa kagamit ang Valhalla Thrust ay natusok niya ang noo ng Demon Lord hanggang sa tagumpay na itong matalo, pero ang kapalit nito ay ang buhay ng bida. Pero gamit ang lahat ng kapangyarihan ni Rista ay nagawa niya pa ring pagalingin ang hero. Kaya hahalikan sana ng goddess si Seiya pero di nakat nito ang mukha niya. Subalit ang inaakala nilang happy ending ay biglang napalitan ng kaba dahil nagawa pa ring makawala ng Demon Lord sa gate. Naglabas ng napakalaking powerball ang Demon Lord na maaaring tumapos sa buong mundo, subalit nagpalabas muli ng isa pang Gate of Valhalla na mas malaki ang hero. At ito na nga ang siyang tumapos ng tuluyan sa Demon Lord. Subalit sinisingil na ng gate si Seiya kaya nagbitak-bitak ang katawan nito na hindi na magawang mapagaling ng goddess. Ang tanging huling habilin na lang ng bida ay tuluyang protektahan nila Mash at Elulo ang mundo nila laban sa kasamaan. At bago pa magpaalam ay naalala ng bida na si Rista at ang nakasama niyang prinsesa dati ay iisa, sa katuluyan na siyang naging isang alikabok. Dahil sa nangyari ay nagkaroon na muli ng kalayaan ang mga tao. Nagpasalamat ang bagong reyna sa grupo nila Rista, at sila Mash at Elulo naman ay inanyayahan ng bagong reyna na maging mga ganap na tagapagtanggol ng kaharian. At matapos magpaalam ay umuwi na si Rista sa Divine Realm. Pero pag-uwi ay naging malungkot ang buhay ng goddess dahil palagi niyang naaalala ang bida. Dinalaw siya ni Arya para ayusan sa kasinabing pinapatawag daw siya ni Goddess Ishtar dahil sa paglabag sa batas ng mga gods. At pagdating nila kay Ishtar ay binigyan siya nito ng parusa na iligtas ang isang planeta na SS difficulty ang level. Ngunit giit ni Arya na masyado itong mapanganib dahil ito ang planeta na na-assign dati kay Arya kung saan nakasama niya ang dating Rista bago pa ito ma-reincarnate. Kung saan natalo sila ng Demon Lord. Dagdag pa ni Ishtar na tatanggalan muna ng healing magic si Rista, at kapag hindi niya nagawang mailigtas ang nasabing planeta ay mawawala ang pagiging isang goddess niya. Ngunit ang good news ay dahil 2 beses ginamit ng hero ang Gate of Valhalla para lang mapes lang ang Demon Lord ay pinagbigyan sila ni Ishtar. Kaya ibinigay nito ang papel ni Seiya kaya magagawa na ni Rista na may summon ito muli. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.